Kumusta mga kaibigan? Welcome po sa Jose Autida Agri TV. Para mga kaibigan, kasi po tagulan o na kanyang pagtubo. So ito hindi masyado. Sa pagkakataong ito ay narito pa rin tayo sa aking sakahan. Ito mga kaibigan, noon tinaniman ko ito ng mga gulay, ngunit akin pang ipinahinga, no? Ibinakanti muna natin kasi po mayroon tayong dapat malaman sa ating pagsasaka na hindi sa lahat na panahon lagi na lang nating bubungkalin ang lupa at tataniman ng mga gulay. Bigyan rin nating pagkakataon na makarecover po ang lupa, babalik sa kanyang dating sigla, yung kanyang taba. So kailangan po na ipapahinga natin. Mayroon pong katanungan mga kaibigan, paano po natin i-convert ang isang inorganic or chemical fertilizer para magiging organic fertilizer o magiging organically active yung lupa natin. Mga kaibigan, sa katagalan po nating pagsasaka, mayroon po tayong nadiskubrihan o mayroon po tayong naranasan na hindi sa lahat na pagkataon kasi po masipag tayo, lagi po nating tataniman ang lupa. Kailangan susunod po tayo sa crop rotation at saka yun pong pagpapahinga sa lupa. Mga kaibigan, sa akin pong karanasan, kailangan mayroon po tayong 3 season sa lupa at 3 uri ng pagtatanim na tuloy-tuloy at saka isang season na pagpahinga sa lupa. Gaya po natin na ginagawa sa ating sakahang ito. Mga kaibigan, noon nagtatanim tayo dito ng okra. No? Noon sa nakikita nyo sa iba kong video. Sunod, tatanim tayo ng ampalaya. Sa susunod, tatanim naman tayo ng sitaw. Okay? So ito na ngayon ang nakita nyo. So sa areang ito, ganun rin, nagtatanim din tayo pero binakante natin, no? Mayroong mga damo, cover crop. Ito, cover crop mga kaibigan at saka iba pa mga damo. Mga kaibigan, sa ating pagtatanim ng gulay, hindi maiwasan na gagamit din tayo ng chemical fertilizer. Kahit pa nagagamit tayo ng organikong pataba as a foundation, no? Yung basal natin sa ilalim, organikong pataba. Gaya na dito mga kaibigan, nag-drenching din tayo. Drenching tayo ng tinunaw na abono para po mabilis ang production o pagtubo ng mga bunga. Gaya po dito mga kaibigan. So kailangan po yun pong naiiwan na pataba, yun pong inorganic fertilizer o commercial fertilizer na naiiwan sa lupa, kailangan po kukuliktahin natin. Ano po ang paraan? No? Pagkatapos sa isang season ng pagtatanim mga kaibigan, ibakante muna natin, hayaan natin ang mga damo yun pong kakain sa mga sobrang fertilizer. Gaya po nangyari dito. Okay? So pagkatapos sa isang season, andyan ito sa mga 3 buwan, no? Kinain na yung sobrang commercial fertilizer sa lupa, kinain na ng mga damo. So yun po mga damo, yun pong gagawin nating organic fertilizer. Sa pamagitan, gagapasin natin o araruhin natin ang lupa at saka hahayaan natin na mabubulok ang mga damo. Gaya ng ginawa natin dito mga kaibigan. Ito inararo na natin at parang handa na sa pagtatanim. Okay? Pinahinga po natin ito mga kaibigan kasi po pag hindi natin ipapahinga ang lupa, pag tinaniman natin kaagad ng gulay kasi marunong naman tayo, pwede naman tayong magtatanim, pero ang mangyayari po mga kaibigan, maiksi lang po ang buhay ng ating tanim. Hindi masyadong nagbibigay ng magandang produksyon. No? So, kailangan po natin na ipahinga ang lupa at saka pag pinag-araro na natin, hindi natin tataniman kaagad.
ito na ang ginawa natin mga kaibigan. Sana po ay maunawaan ito ng ating mga kamagsasaka. Kasi po sa ating nalalaman, mayroon pong nareklamo na yun pong tanim nila ay maiksi lang po ang buhay. So, may ganun din, no? Yun po ang dahilan, no? Hindi nila pinahang lupa at masyadong acidic na po ang lupa dahil sa sobrang paggamit ng commercial fertilizer. So mga kaibigan, sana po ay maunawaan ito ng marami, lalo na sa mga nagtatanim ng gulay, na kailangan po natin i-convert natin ang chemical o inorganic fertilizer to organic fertilizer sa pagpamagitan ng pagbubungkal o pagpapahinga ng lupa gamit tayo ng mga damo. So pakinabang po ang mga damo mga kaibigan para po makuha yung acidity ng ating lupa. Para sa sunod nating pagtatanim, maganda po ang resulta, hindi po tayo malulugi. Sana mga kaibigan ay nagugustuhan nyo ang isa sa topic natin ngayon at sana subukan nyo itong gayahin para po tayo asinso sa ating pagsasaka. Hanggang dyan lang po. Maraming salamat sa inyong pagpanood. Magandang hapon sa inyo lahat.